katotohanan ng impyerno at langit. Yung sabi ng mga Jehovah's Witness, ang impyerno, ang paraiso ay dito sa lupa. At ang langit at ang impyerno ay galing sa word na Gehenna, which means total destruction. No, yung pong binabanggit nila na pag ikaw ay namatay, hindi ka nabubuhayin muli. So, nagtanong ako way back 1996, nung ako ay nagpunta uli sa inyo, yung isang kapatid dito sa Iglesia ng Diyos, sabi sa akin, binasa niya sa akin itong ng isang kapatid niyo po rito, binasa niya sa akin itong Apokalipsis 21, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. So, sinasabi niya sa akin na may bagong langit saka may bagong lupa. So meaning, hindi totoo yung ito mismong lupa na ito ang gagawing paraiso. Nung makausap ko uli yung kapatid ko, ang sabi niya sa akin, ituloy mo yung pagbasa mo. So, itinuloy po rito sa 2, at nakita ko ang bayang banal at ang bayang Jerusalem na nanaog mula sa langit, buhat sa Diyos, at nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narito ang isang malaking tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos na nasa mga tao. Ang sinasabi niya sa akin dito, ikakasal daw yun. So meaning, yun daw ay isang ang tawag dito, yung bagong langit at bagong lupa, paano daw ikakasal? Kung ito ay isang isang term dito? Hindi literal na bagong langit at bagong lupa kung ito ikakasal. Yun po, Bradel, yung unang tanong ko. Sige, salamat sa Diyos at nakarating ka. At salamat din sa Diyos na meron akong pagkakataon na maituwid yung maling impresyon na naitanim sa kapatid mo ng mga palsipikadong saksing Amerikano ni Jehovah. Unang-una kapatid, dapat mong maintindihan ang isang organisasyong nagsasalita ng kasinungalingan, wala ka nang pwedeng paniwalaan. Hindi magbubukal yung aral na totoo sa mga taong mga sinungaling. Hindi manggagaling ang anuman totoo sa sinungaling. 14:4 ng Hope, pakinggan mo. Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Wala. Ang Diyos ang nagtatanong. Siya rin naman ang sumagot eh. Kaya ang sagot niyan, absolute truth. Sabi ng Diyos, sino makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Wala. Kung yung Diyos na nga na makapangyarihan sa lahat walang makitang malinis dun sa manggagaling sa marumi. Ano ibig kong sabihin? Napakaraing kasinungalingan niyang relihiyon na yan. Tingnan mo yun lang sinabi nilang ang Armageddon daw dadating 1914. Napakarami ng failed prophecies niyan, Jehovah's Witnesses. Dapat ka nang maniwala na false prophets yung Watchtower. Napaka maling aral niyang mga pinaggagawa niya. Compute ng ang tao raw ganun rin nag-umpisa, 6,000 years daw tayo nag-umpisa ang creation. Malina, doon pa lang malina When you believe that the world is only 6,000 years old from creation, tinan mo ang sabi nila, the truth that shall make you free sa page 152. Pakibasa mo nga, Sis Luz. Opo, dito sa The Truth Shall Make You Free, page 152, aklat po ng mga saksi ni Jehovah. Thereafter, the so-called Anno Domini or AD period began. From the beginning of AD 1 or Year of the Lord 1 to the beginning of AD 1944 is 1,943 full years, which being added to the above table, give the time measurement from Adam's creation to date. From Adam's creation to the end of BC 1 was 4,028 years. From beginning of AD 1 to the end of 1943 is 1,943 years.
From Adam's creation to the end of 1943 AD is 5,971 years. We are therefore near the end of 6,000 years of human history, with conditions upon us and tremendous events at hand foreshadowed by those of Noah's day, Luke 17:26 to 30. Tingnan mo, noong 1943, sabi ng Jehovah's Witnesses, we are therefore near the end of 6,000 years of human history. 1943 nung sabihin nila yan. Pagdating daw ng 6,000 years, tapos na ang human history. Ba't hindi pa rin tapos ngayon? Hali nga. May maaasahan ka pa bang totoong lalabas dyan sa mga Jehovah's Witnesses na yan? Bino mo, 6,000 taon lang mula nung lalangin si Adan at mula nung creation. Totoo ba yan? Tinan mo ang findings ng science, kapatid. At ito hindi maitatanggi ito. Nakita ito doon sa Central America, sa may Mexico. Meron silang nahukay na isang nakabaong sibilisasyon na kung tawagin yung Mayan Civilization. Gaano katagal ba yung Mayan Civilization na yon? Sis Luz, pakibasa mo nga. Opo, ito po ang kanilang impormasyon dyan. Ancient Mayan Civilization. Perhaps as early as 35,000 years ago, nomadic people came from Asia to the Americas across the frozen Bering Strait. In the course of many millennia, their descendants settled in and adapted to different environments, creating many cultures in North America, Central America, and South America. About 35,000 years ago, nung mabuhay yung nomadic tribe na kung tawagin ay Mayan Civilization. Yung Mayan Civilization yan, meron pa nga yung calendar hanggang 2012 Kaya nga nagkaroon tayo ngayon ng sine na 2012 daw masisira na ang mundo Sabi nung mga nasa pelikula ngayon. Yung Mayan Civilization na yan existed 35,000 years ago. Nakita mo kapatid, paano 6,000 years lang mula kay Adan, 35,000 years na yan. Ang isang findings ng pag-aaral sa tinatawag na DNA ng tao, hindi na ito maitatanggi dahil sa ating modern science and equipments, we have all the means to determine the DNA of people. Tingnan mo ang sabi sa DNA. Sa Guinness Book of World Record, ganito ang ating mababasa sa page 21 ng 2005 Guinness Book of World Records. Ito po, farthest trace descendant by DNA. Ito si Adrian Target. United Kingdom has been linked through some 300 generations and showed to be a direct descendant on his mother's side of Shedderman, a 9,000-year-old skeleton, one of the oldest complete skeletons found in Great Britain in 1903. Kita mo, si Adrian Target, pwede ba pakita yung litrato ni Adrian Target? Ayan, yan siya. Ang kanyang kanununuan, nanggaling siya sa 300 generations from that skull na hawak-hawak niya that was traced through the DNA. Yung kanyang DNA na trace doon sa skull na yon after 300 generations. Yung 300 generation, hindi lang 6,000 years yon. 9,000-year-old na yung skeleton na yon. Paano naging totoo yung aral ng Jehovah's Witnesses na mula kay Adan 6,000 taon pa lang ang mundo? Mali yan. Ngayon, bakit ako naniniwalang yan Jehovah's Witnesses isang maling organisasyon? Kasi ang mga propeta dyan, false prophets, gaya ng Watchtower. Kasi sabi nila nung 1914, Armageddon, etc. Hanggang kahuli-hulihan, yung pinakatanyag, yung 1975 Pero nangyari ba na merong Armageddon na nangyari ng 1975? Hindi totoo. Kaya kung ako ang saksi ni Jehovah, lalayas ako dyan False prophet yan Sinabi kasi sa Deuteronomio 18:22, ganito. Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari,
ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan. Huwag mong katatakutan siya. Naawa ako sa kapatid mo na saksi ni Jehovah, kapatid. Kasi, marami ng pruwebang hindi totoo yung relihiyon na yan eh. 1914, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975, tapos 1994. Ano na ba ngayon? Lahat ng hula ng saksi ni Jehovah, palpak eh. Basahin natin ito, ha? Kapatid na Luz, pakibasa mo yan. End of the world prophecies. Ayan po, 1914, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975, and 1994, with other dates that the Watchtower Society predicted. 1975 looked likely as it was computed as the 6,000th anniversary of the creation of Adam in the Garden of Eden in 4026 BCE. They interpreted Psalms 90:10 as defining the length of generation to be 80 years, since 1914 plus 80 equals 1994. They predicted Armageddon would occur around that year. The latest estimate was 6,000 years after the creation of Eve, for which no date can be determined with any accuracy. Yan. Maniniwala ka pa ba sa isang organisasyong walang kasawa-sawang magturo ng mali at takutin ng mga tao sa isang bagay na hindi naman totoo? Ngayon, yung sinasabi nila na yun daw Gehenna, naglalarawan ng complete destruction, yung Valley of Hinnom, yung tapunan ng basura sa Jerusalem. Alam mo si Kristo, kung magsalita, nagsasalita ng literal para magturo ng espiritual. Ganon si Kristo. 3:12 ng Juan, kapatid. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Kung magsalita si Kristo, ang salita ng Diyos may dalawang blade. Dalawa, isang literal, isang espiritual. Kung sinasabi ko sa inyo yung bagay sa lupa, hindi kayo naniniwala, paano kayo maniniwala kung ang sasabihin ko sa inyo yung bagay na ukol sa langit? Ang sabi ng Panginoon. Kaya dalawang sinasabi niya, merong material side, merong spiritual side. Totoo na sa Jerusalem, may tapunan ng basura. Yung tapunan ng basura, yun yung libis ng Hinnom. The Valley of Hinnom, na kung tawagin sa Greek ay Gehenna. Doon, laging may apoy doon. Bakit? Tapunan ng basura yon para wag mabulok, laging sinisindihan yon. Apoy ng apoy doon. Kung minsan, pati kriminal, tinatapon doon para masunog. Pati mga kondenado sa Jewish society nung una, tinatapon doon sa libis ng Hinnom o yung Valley of Hinnom, which is Gehenna. Ngayon, yun ba nung sinabi ni Kristo, ang Gehenna hindi namamatay ang apoy? Ang Gehenna lang ba ang tinutukoy niya? Mali. Bakit? Kung doon sa Gehenna hindi namamatay ang apoy, meron siyang ibang tinutukoy na lugar pa na hindi rin namamatay ang apoy. Yun naman ay spiritual. Basahin natin ang Marcos 9:33. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na tingkaw, kaysa may dalawang kamay kang mapa sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. Ito mga kapatid, kumuha ka ng logic. You are a council man. I believe you are an educated person. Kumuha ka lang ng logic, kapirasong logic lang ang kailangan ko. Sabi ni Kristo, kung ang kanan mong kamay makakapagpatisod sa'yo, putulin mo. Mabuti pa sa'yo pumasok sa buhay na pingkaw o kulang ng isang parte, kaysa may dalawang kamay ka, mapapasa impyerno ka, kung saan ang apoy ay hindi mamamatay. Kung yan ay ordinaryong libingan, ba't naman kailangan paputulin yung kamay mo? Maililibing ka rin naman kahit may kamay ka
o kahit wala kang kamay, libingan din ang pupuntahan mo eh. If that is literal grave, what will be the logic of Jesus Christ telling you to cut your right hand? If your right hand offend thee, cut it and throw it. It is better to enter into life maimed than having two hands going into hell where fire never shall be quenched. Ano logic? Kung ang hell na tinutukoy dyan, ordinaryong libingan, ba't puputulin mo pa yung kamay mo? Pupunta ka rin lang doon eh. At yung sinasabi ng mga Jehovah's Witnesses, na yun daw tinutukoy na hell eh, yung eternal damnation, na hindi ka na raw mabubuhay mag-uli. Kasi nungalingan yun, pati masasama mabubuhay. Huwag mong kakalimutan ng Biblia, totoo. Huwag nating aalisan ng Biblia. 5:28 ng Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Tamo kapatid, dalawa mabubuhay eh. Gumawa ng mabuti sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Gumawa ng masama sa pagkabuhay na maguli sa paghatol, di palpak na yung aral ng Jehovah's Witnesses na pagka ikaw ay masama, hindi ka nalang bubuhayin. Yun daw ang impyerno. That is denying the truth that Christ have said na ang masasama at mabubuti, parehong bubuhayin. 12:1 ni Daniel hanggang 2. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe, na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Sasabihin yung masama, hindi na raw magigising, hindi na raw mabubuhay. Nakaliwanag eh. Sa matandang tipan, sa bagong tipan, kay Daniel, kay Kristo, si Apostol Pablo, at saka kay Juan, nakasulat, mabubuhay pareho. Masama't mabuti, mabubuhay. Yung iba sa walang hanggang buhay. Yung iba sa walang hanggang kahihiyan at pagkapahamak. Abi, biro mo naman. Palpak na yung 1914, palpak na yung 1975, umulit na naman uli 1994. Ngayon, ewan ko kung ano pa ngayon ang kailan ng Armageddon. Ngayon, yung sinasabi mo, kapatid, 21:1 hanggang 3 ng Apokalipsis, basahin natin. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Nakita ni Juan, mayroon siyang vision sa Apokalipsis. Bakit siya nagka-vision? Nakita niya ang bagong langit at bagong lupa. Bakit siya nagkaroon ng vision? Puntahan natin ang Apokalipsis 1:1. Na ibinigay ng Diyos sa kanya, pahayag sa kanyang mga alipin. Sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali, at kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan. Aba, yung Apokalipsis, binigay ng Diyos kay Kristo para ipakita sa kanyang mga alipin. At ang unang pinagpakitaan ay si Juan. Kaya makakakita si Juan, kasi kaya ang Apokalipsis, revelation ng kahulugan, pahayag o pagpapakita, pagpapahayag. Pinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo kay Juan sa pamamagitan ng anghel. Nung makita ngayon ni Juan, nakita ko bagong langit, bagong lupa. Dahil yung unang langit at ang unang lupa na param, ang dagat wala na. Ba't gano'n? Ba't nangyari yon? Basahin natin ang Mateo 24:35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kung nag-iisip ka lang hindi ka maloloko ng mga saksi ni Jehovah eh. Kaya liwanag sabi ni Kristo
Ang langit at ang lupa lilipas. Eh, ano ba yung ano yung lilipas ba yun? Ano ba yun? Lilipas nga mawawala, papalitan ng bago. Langit at bagong lupa. Kasi ito, langit at lupang ito, lilipas. Ang salita ko, hindi lilipas, sabi ni Kristo. Ibig mo sabihin, nagsasalita si Kristo ng katangahan dito. Nasabi niya, ang langit at ang lupa lilipas. Ang salita ko, hindi lilipas. Eh, yung pala yung langit, yung lupa, hindi rin lilipas, gagawin paraiso. Sana, sinabi ni Kristo, ang langit at ang lupa, gaya ng aking salita, ay hindi lilipas. Sana ganun. Diba? Pero ang sabi niya, emphatic, magkabukod, nagpapakita ng sentido. Ano sentido? Ang langit at ang lupa, lilipas. Datapwat ang salita ko, hindi lilipas. Ano ba sentido ng datapwat? Ano ba ibig sabihin nun? Ano ba logic ng datapwat? Oh, ano ba yon? Datapwat. Tagalog ka naman, Tagalog din ako eh. Nagpapakita yun ng kaibahan. It is a turn around. It's the opposite. Yung salitang datapwat. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat. Ang aking mga salita ay hindi lilipas. Napakaliwanag eh. Eh nakita ngayon ni Juan. Sa 21:1. Nakita ko bagong langit, bagong lupa. Sapagkat, yun naman ang dahilan pala eh, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam. Ang dagat ay wala na. Kaya para patunayang hindi ito yung lupa na yon na nakita ni Juan. Yung lupa na yun, walang dagat. Hindi ba? Nakita ko isang bagong langit, isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, ang dagat ay wala na. 2. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, nahahanda gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagaya kang talaga sa kanyang asawa. Yung palang bagong Jerusalem, mananaog pala yun mula sa bagong langit. Kasi wala na nga yung unang langit eh. Na rin yung unang lupa. Eh nung makita niya ngayon yung bagong langit at bagong lupa, may nakita pa siyang isang bagong Jerusalem. Ha? Na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Na yung bagong Jerusalem nakahanda. Bakit bagong Jerusalem? Kasi may dating Jerusalem. Isang siyudad dito sa mundo. Yun ang dating Jerusalem. Pero merong bagong Jerusalem. Alin yung bagong Jerusalem na yon? Basahin natin ang 4 ng Galacia. Ngunit, ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Meron palang Jerusalem na nasa itaas. May Jerusalem pala sa taas. Hindi kagaya ng Jerusalem dito sa lupa. Yun ang nakita ni Juan na bababa, manggagaling sa bagong langit. Ang sabi niya, nakita ko ang isang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, na handa kagaya ng isang kasintahang babae na nagagaya kang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan. Alin luklukan? Yung nasa langit. Nakita niya kasi yung luklukan sa langit. Narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. At siya ay mananahan sa kanila. At sila ay magiging mga bayan niya. At ang Diyos din ay sasa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon ng dalamhati, ng panambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. At yung nakaluklok sa luklukan ay nagsasabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Sinasabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. O, tinan mo. Hindi naman kasal ang tinutukoy dyan eh. Ang tinutukoy dyan yung pagbabago. Bago, ginagawa kong bago lahat ng bagay. Pagbabago, kaya pati langit, bagong langit, pati lupa, bagong lupa, pati Jerusalem, bagong Jerusalem. Hindi naman kasal eh. Itinunad lang yung bagong Jerusalem
sa isang kasintahang nakahanda talaga para sa kanyang asawa. Ganun ang pagkakahanda. Alam mo kasi yung babaeng nag-aasawa, matinding paghahanda yun, kapatid. Totoong may kasalan, pero hindi ang tinutukoy dyan sa Kapitulo 21, yung kasalan. Yung kasalan sa ibang bahagi ng Apokalipsis sinasabi yun. Pero ang tinutukoy dyan sa 21, yung pagkahanda ng bagong Jerusalem. Inihahanda ni Kristo yun eh. Inihahanda yun. Bakit? Ikaw man ang ikakasal, maghahanda ka kung babae ka. Ang babae kung maghanda, talaga namang binibihisan pang ikakasal, umabot ng 3 oras eh. Talagang pati kilay, pati pilik mata, lahat, pati yung gown, pati lahat-lahat. Siguro nga, bago magano katakot-takot na ligo muna yung gagawin ng babae, di ba? Siguro, hindi lang basta toothbrush ang gagawin nun, na ordinaryo eh. Buong katawan niya, limpieza general yan, ang tawag sa Kastila. Ganon naghahanda ang isang babaeng kinakasal. Ganon yung bagong Jerusalem na nakita ni Juan, nahahandang talaga sa kanyang asawa. Hindi naman pagkakasal eh. Ang tinutukoy yung manner ng pagkakahanda ng bagong Jerusalem. Iba naman yung kasalan. Pero sabihin mo na meron ng kasalan dyan, pero yung sinasabi dyan, bagong langit at bagong lupa, paano mo ma-erase yun? Sabi ni Kristo, ang langit at ang lupa, na kasalukuyan nilipas, ang salita ko hindi nilipas. At hindi totoo na dito sa lupang ito ang paraiso. 12:2 at 4. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan ay iwan ko, o maging sa labas ng katawan ay iwan ko. Diyos ang nakaaalam na inagaw hanggang sa 3 langit, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Kita mo kapatid, inagaw sa 3 langit, inagaw sa paraiso, yung paraiso yung nasa langit, wala dito sa lupa. Kaya nga nung sabihin nung magnanakaw kay Kristo, pagdating mo sa iyong kaharian, alalahanin mo ako. Alam niya, paalis si Kristo eh. Paalis. Ang sabi nung magnanakaw, pakibasa mo nga, Sis Luz. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi nung magnanakaw, Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa kaharian mo. Ano sagot ni Jesus? At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Huwag ka mag-alala, kakasamahin kita sa paraiso. Pagdating ko ron, dadalhin din kita ron. Pagdating ng araw, dadalhin din kita ron. Bakit? Yun ang pangako niya sa mga apostol eh. Basahin natin sa 14:1 ng Juan. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Konting logic lang kapatid. Andito si Kristo sa lupa. Sabi niya sa mga apostol, aalis ako, pupunta ako sa Ama. Sa bahay ng Ama, maraming tahanan doon. Ahanda ko yung kalalagyan nyo. Pag naihanda ko na, babalikan ko kayo. Upang kung saan ako naroon, doon kayo dumuon. So, paalis siya. Kaya nga umalis siya eh. Anong ginagawa niya ngayon? Nahanda niya. Tapos, pagka nahanda na, babalik siya. Kukunin niya yung mga pinaghanda niya para makasama niya. Kung asan, kasama dun yung magnanakaw. Sabi ng magnanakaw, Jesus, alalahanin mo ako sa iyong kaharian pagdating mo. Sa iyong kaharian. Pagdating mo, ibig sabihin, hindi rito yung kaharian ni Jesus. Pagdating mo sa kaharian mo, ay alalahanin mo ako. Sabi niya. Sagot ni Jesus, huwag ka mag-alala. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, kakasamahin kita sa paraiso. Yun ang kaharian ni Kristo eh. Kakasamahin kita sa paraiso. Asan ba yun?
Pagdating mo ron, sabi nung tulisan, sana sinabi ni Kristo, huwag ka mag-alala, magkasama na tayo ngayon, nandito na tayo sa paraiso eh. Dahil ito ang paraiso eh. Ganun ba ibig sabihin ni Kristo? Na andito na kayo sa paraiso. Dahil pagdating nga niya ron eh. Sabi ni tulisan, alalahanin mo ko, pagdating mo sa kaharian mo, sabi niya Kristo, katotohanan sinasabi ko sa'yo, kakasamahin kita sa paraiso. Asan ba yung kaharian ni Kristo? Na kung tawagin paraiso. Asan yon? Basahin natin sa Juan. Sa 18:36 ng Juan. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon, ang aking kaharian ay hindi rito. Aliwanag na tinuro ni Kristo yun, nangangaral siya. Ang kaharian ko hindi dito sa libutang ito. Ano ba yung kaharian niya? Yung paraiso. Yun ang pinangako niya dun sa magnanakaw eh. Jesus, alalaanin mo ko pagdating mo sa kaharian mo. Sinabi ko sa iyo, katotohanan, kakasamahin kita sa paraiso. Asan yung paraiso? Yung kaharian ni Kristo. Hindi dito yon, sabi ni Kristo. Asan yon? Nasa ikatlong langit. Naku po naman. Para sabihin itong mundo magiging paraiso, bubuldosere, nire-renovate. Susunugin ito, hindi bibuldosere, hindi re-renovate. Basahin natin ang 2 Pedro 3:10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ayan, meron akong kadiskusyon sa siniyobang ministro. Sunugin mo nga ikalupa kung masusunog mo. Sabi gano'n sa akin nung araw, bata pa ako noon, 19 anyos ako doon sa Guagua, Pampanga. Noon, hindi ko pa alam yun, wala pa akong kaalam-alam. Yung palang laser, kaya pala yung ihit ng laser, kaya palang pati lupa ay tunawin. Hindi ko naman alam pa noon, hindi pa masyadong 1960s noon eh. Hindi pa masyadong nai-improve yung laser, yung technology ng laser eh. Ay, sabi sa akin sa sineba, ito, bibigyan kita ng pospro, sunugin mo yung lupa. Hindi ko pa alam yung laser. Ang sagot ko, alam mo, sabi ko, ay kung ako ang pasusunugin mo sa lupa, ay hindi ko kayang masunog. Pero pag ang Diyos ang susunog, masusunog. Binasa ko yung 1:18 ng Sepanyas. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya. Oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Nakita mo, meron talagang pagkasunog na darating, susunugin ng Diyos ito eh. Kahit nga magtanong ka lang sa siyensya eh. Yun lang mga nuclear